Marami po nating inaantabayan na ating mga tao na maya-maya lamang ay ma-interview na natin at nakasalukuyan po tayo ngayon nasa loob ng isang van ng mga Pilipinong pauwi na sa kanilang tinitirahan. At isa nga sa mga ito, sa mga tao dito ay si Kabayang Efren. Ito siya. Maraming pinagdadaanan sa kanyang buhay dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Efren, pwede bang masabi mo sa amin ang mga problema ng mga OFW ngayon dito sa Saudi? Actually, yung problema, hinahayaan ko siyang problema sa akin. Under the strobe lights, we can let go of it all. After midnight, partying until tomorrow. Whatever happens tonight, will stay right by my side. So let's enjoy this celebration. We're having a party. It's a celebration. Celebration. Let's get this started. Bagong OFW dito sa Sino? Sa Riyadh. Ito ang humara, Lolo. Ayan. At Manny, ang unang tanong ay ano ang pinakamasayang alaala mo dito sa Riyadh? Masama, hindi ba? Marunong ka ba? Ikaw na ang reporter. Hinihiram mo na kay Japet. Ikaw na. Ikaw na, Junter. Wala pa ba? Ibigan kita. Wala pa. Nabagay ka ng ilang mga bagay na sa tingin ko ay hindi malilimutan ng isang Manny Pasalo. Yung kinain natin kanina, hindi makakalimutan yun. Shawaya, syempre. Ang pamilya ni Ronald Recto. Ang pamilya ko, okay naman sila doon. Masaya naman sila. Nawala ka? Ito si Japet. Japet, ano naman yung mga pinakamahirap na naranasan mo dito sa trabaho natin bilang OFW? Hindi mapatay ng tesoro. Ito, ang tagal. Nakulit ako. Hindi, yung sa everyday work mo, anong masasabi mo? Nagkatawa ng loob. Ang pinakamahirap ko na nasan dito sa... Maalaala mo kaya? Wala akong katabi. Bahagi po ng buhay ng mga OFW ang peligro at disgrasya. At kanina nga lamang ay muntik na kaming mabangga habang ginagawa ang interview, ang documentary na ito. Pero salamat sa Diyos at wala naman nangyari. At pinagpapatuloy po natin ang panayam sa mga Pilipino na nandito ngayon. At gusto po namin ipakilala, walang ibang nasa Manibela at katabi ng Manibela, si Mambio? si Louie at si Fred. Years, ano ang masasabi mo dito sa Saudi? Dito sa Saudi? Harap sa camera po. Madami. Actually, wala. Ang gulo mo, dahil. Alam talaga. Ayun, marami ang makikilala sa ibang tao. Tulad lang kanina, alam ko na. May isang pako na nagipag-usap sa pusa. At nagbabay pa siya, mga kapatid. Akala nagkaintindihan sila ng pusa. Maraming salamat, Fred, sa iyong napakagandang pagbabahagi. Ito naman, Louie. Kumusta ang iyong pagmamaneho? Eto, ako ng Diyos, mutik na mabangga. So, within 6 years, ano masasabi mo sa Saudi? Masasabi ko sa Saudi, maganda. At narito pa rin tayo ngayon sa lugar kung saan kung tawagin nila ay malapit sa Kingdom Tower. Ito yung isa sa mga attraction dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At kakapanayamin natin ngayon ng isang Pilipino na nakilala natin dito sa Kingdom Tower. Excuse me? Kausapin lang natin. Yes? Maaari ka ba na nakapanayan? Kapanayan mo na ako. Okay. Ayan. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga karaniwang ginagawa ng mga Pilipino dito
sa Riyadh, Saudi Arabia. Kanina yung ginagawa, siyempre nagtatrabaho. So, anong ginagawa mo dito ngayon? Ikaw, nanonood, nagtatrabaho pa rin. Mapalad tayo na nagkaroon tayo ng pagkakataon upang Hindi na mapalad, makilala at matunghayan ang mga kwento at ang mga istorya sa likod ng mga Nasa likod mo na talaga. harap. Mas marunong ka pa. ikaw na ang reporter. Sige. Cameraman ako. Ito ang istorya ng mga OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahit maraming epal, okay lang. Tuloy ang buhay. At ayan, no. Maraming salamat at patuloy niyo subaybayan ang istorya Mag-interview ko nga. ng mga OFW. Oo, interview At ka ang gusto mo na sa interview ulit? Oo. Hindi ba pala tayo tapos? Hindi pa. Okay, sige. Madilim. Nakilala natin ngayong gabi ito si Lapit mo. kasamang Jape. Okay, so Jape, ano ba yung gusto mong ibahagi sa amin? Bilang isang Pilipino, Okay naman. Kahit mahirap ang trabaho, patuloy ang buhay. Aywa! Kailangan natin yan. Sa ating pamilya. Kahit naghihirap, masaya na nagpapadala tayo ng pera para sa pamilya. Iyak na yan. Ano masasabi mo ngayon? Kung magsalita ngayon, ano ako yung unang dating dito yung pagkalungkot. Ano mga bagay na Bawal bumalik. bawal manigarilyo sa nawa. Kahit ako hindi nanigarilyo para pare, eh, bawal talaga malungkot. Bawal mong babae. Manlalaki ka! Di malalaki. Ay kasi hindi ko 40. Bawal ano? Hindi naman ako nagmana kay mamo. Ma'am, babae? Sabi mo lang. Namimiss mo yung kaping barako? Yung barako. Ay kasarap pala na alikapi dito. Alikape! Nagigising ako gayon eh. Pinagpalitan mo kaming barako sa Dito sa Saudi, nakaka-adjust na kahit pa paano. Nakakapagpadala na sa aking inay Okay. at sa aking ama. Lubat na. Lubat na. Kahit minsan ay may marinig ka na lang na hikbi. Natunghayan natin ang patuloy pa rin na interview. Interview pala yun. Oo naman. Ang istorya ng isang Batanggenyo na napadpad dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mahirap, subalit Dapat tatapagtagit. datapwat, subalit masaya at talaga nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabigyang linaw ang mga bagay sa mga istorya ng mga Pilipino. Paano mo malabo? Ang masasabi ko lang, masaya ako kasi marami akong maging nakilalang mga Pilipino na Aywa! nagpadali ng buhay OFW. Akala ko noon ang isang OFW ay palagi na lamang malungkot. Subalit napatunayan ko na kapag ka pala may mga kasama ka, kapag ka pala may kasama kang mga taong katulad nila. Mga bano ka ulit. Kasama nila. Mga katawa. Dito kami. Bading-bading. Okay. Below the belt. Kapag pala kayo mga tao na ganito, lahat dumadali. At tunay nga na dito sa Riyadh, Saudi Arabia, napakinggan natin ang mga buhay-buhay ng mga tao na rito at sadyang makulay. Minsan mahirap ang buhay na dinadanas nila dito, pero hanggat sama-sama ang mga Pilipino, patuloy na uusad ang buhay. At ako pa rin ang inyong naging kasama ngayong gabing ito, si Alan, dito sa Riyadh, Saudi Arabia. It's a celebration.